mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naglatag sa mga magsasaka at mangingisda ng mga hakbang para mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Ito'y sa kanyang pagbisita sa Nueva Ecija kung saan kabilang sa ibinigay na update ng Pangulo ay ang pagtugon din sa epekto ng climate change. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, mas handa ngayon ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang epekto ng kalamidad sa mga magsasaka at mangingisda. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda hindi lamang para mapataas ang kanilang kita, kung hindi para mapatatag ang supply ng pagkain sa ating bansa. Bago pa tumama ang malalakas at magkakasunod na sakuna at mapuruhan ang sektor ng agrikultura, handa na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa epekto ng kalamidad sa mga magsasaka at mangingisda. Handa na ngayon tayo dahil alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin. Nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at sa hanggang sa local level ay handa na tayo. Inayos na namin ang sistema para hindi naman masyadong mahirapan ang mga farmer natin. Sa pakikipagpulong sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, tiniyak ng presidente ang pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka. Ipapako ng gobyerno ang procurement price o presyo ng palay na binibili sa mga magsasaka. Layo nitong maiwasang malugi ang mga magsasaka anuman ang presyo ng bigas sa mga palengke. Patuloy ang pamamahagi ng mga binhi, abono at iba pang farm input. Makabagong teknolohiya tulad ng ipinagkaloob ng 16 na mobile soil laboratory kanina. Laboratorio ito na iikot sa iba't ibang lugar sa bansa para magsuri ng lupa. Para mapag-aralan kung ano na ba ang pangangailangan, ano ba ang tamang pagbigay ng ayuda, ng pesticide, lahat. At pati na kung ano na ang lagay, ano na ang sitwasyon doon sa lupa na tinataniman ninyo para mag-maximize tayo doon dumami ang ating production. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya dahil yun kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin mas malaki ang yield, mas malaki ang ani. Siniguro rin ni Pangulong Marcos ang pag-aabot ng insurance. Danyos ito sa masisirang ani sakaling tamaan ng matinding bagyo, El Nino o sakit. Pinalawak natin ang coverage ng ating mga insurance. Bukod po, pero pagka talagang nasira na yung planting season at hindi na makabawi, ay magbibigay kami ng subsidy para makatawid lang hanggang sa susunod na planting season. Ngayong taon, nasa 20.46 million metric tons ang target na produksyon ng palay. Nais ng administrasyon na mabawasan ang pagdepende sa pag-angkat ng pagkain habang tinitiyak na kumikita ng disente ang mga magsasaka. Patuloy lang ang aming ginagawa para lahat ng tulong na maibigay natin sa ating mga mangingisda, sa ating mga farmer ay gagawin natin. Darating din tayo sa araw na hindi na tayo masyadong umaasa sa importation. Angelique, ngayong araw din, pinarangalari Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang Department of Agriculture ang mga individual, grupo at institusyon na may natatanging ambag o kontribusyon sa agrikultura at pangingisda. Sa ilalim ng Gawad Saka Award, nakatanggap sila ng certificate, trophy at pinansyal na premyo na maaring magamit para mapalago pa ang kanilang mga negosyo. Yan ang munang pinakahuling balita mula rito sa Nueva Ecija. Balik dyan sa studio. Alright, maraming salamat, Clazel Pardilla.